Hello mga ka-micro, for today's lecture, ituturo ko sa inyo paano gawin ang bromothymol blue test. Isang procedure na ginagawa sa isang laboratory to make sure or determine if yung mga nahugasang glassware is properly done. Ibig sabihin walang mga detergent residue na makikita or madedetect. So, one way to do this is by the use of the bromothymol blue na dye natin. Before doing the test, we have to prepare 3 controls for this and 1 actual glassware, 1 representative glassware na kukunin mo sa mga batch ng glassware na nahugasan. First glassware, which is a dilution bottle 1, is ito yung wash bottle na nahugasan ng maayos and there's no remnant of detergent left. So second dilution bottle, ito yung bottle na purposely lalagyan ng detergent and then hindi hugasan ng maayos. So titingnan natin ano yung magiging positive reaction ng dye sa isang bottle na may detergent. Next is yung bottle with acid soap. Itong bottle na ito sinoak namin with the prepared acid wash and then titingnan din natin ano yung magiging reaction ng dye if there's a presence of acid in the glassware. And last control is ito yung bottle na nahugasan ng maayos at saka na dry using oven. Ibig sabihin itong bottle na ito is very clean na, wala na siyang moisture left. So tingnan natin kung ano yung magiging reaction. So ngayon, ipapakita ko yung actual na pag-prepare ng control for the bottle with detergent. So, ayan, hinuhugasan siya ng maayos and then titingnan natin kung ano talaga magiging changes sa reaction ng color if merong presence ng detergent residue sa ating bottle. So, yan, piniprepare niya. Make sure lang din na hindi masyadong marami yung detergent. Once we are set now with our controls, let's proceed with the dropping test. So by the way, ang pinipare namin ngayon na bromothymol blue concentration is 0.04% according to procedure. First, ang gagawin natin is let's drop a dye doon sa first glassware natin, which is yung representative ng mga glassware na nahugasan. So ang expected result nito is walang changes sa color reaction. The natural green color of the bromothymol blue remains green kasi walang na-detect na any detergent residue. So usually, pag merong detergent is nagkakaroon ng alkaline pH. So yun yung na-detect nating dye which is hindi niya na-detect. The second glassware is ito yung sinoak natin with detergent and makikita nyo from color green yung nagkaroon ng positive color reaction, it turns into royal blue. Ibig sabihin, na-detect na yung alkaline pH doon sa ating glassware because of the presence of detergent. Ayan, color blue. So for our third bottle, ito yung bottle na sinoak namin with the acid wash. So yung magiging color reaction nito is from color green, magiging yellow due to the presence of acid on the glassware. So yan, color yellow. And for our last bottle, ito yung bottle na nahugasan na and dry using oven. So, it's expected na walang reaction nito. And then, yung color magiging remain color green. It's because wala siyang any detergent residue. So, that's the end of our test for the bromothymol blue. So, in conclusion, itong lahat ng glassware na nahugasan for today, it's clean and it's residue free. So remember guys na itong procedure na ito is very important as part of the QA/QC program ng ating laboratory. It is because it is stated in a reference method which is this mu na kailangan ng isang control program especially in checking the glassware in the laboratory. So ginagawa ito siya guys per batch ng nahugasang glassware sa lab. So after doing the procedure, you have to record and indicate doon kung ano yung result ng ating check bromothymol blue test. I hope you enjoyed watching this video. So for more video lectures in the future, please follow this channel and also subscribe to my YouTube channel at Mike Vicas. Let's explore microbiology together.